Good morning, welcome or welcome back. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin kung paano i-change yung length tsaka height ng columns or rows. Before that, papakita ko muna kung what will happen sa dalawang klase ng data kapag sobrang liit na ang column length natin. For example, dito makikita nyo na yung A sobrang liit ang space kung saan hindi mo na makikita yung buong name ng minimum, maximum, and iba pang mga subjects. Na kung mapapansin nyo, kapag ganito kaliit, yung space natin, napuputol yung mga words. Hindi mo na nakikita yung buong words. However, kapag numbers naman yung nasa cells natin, average natin. Kapag numbers yung naiipit, hindi nakikita yung buong numbers. Instead na mapuputol, ang makikita mo na lang ay number signs. Ibig sabihin nun, yung data dito ay numeric values. While kapag alphanumeric naman yung mga data, napuputol lamang po siya. Now, ang first na pag-uusapan natin on how to change the length at the height of our rows and columns ay yung autofit. Now, kapag ginawa mo yung autofit, hahanapin ni Excel yung pinakamataas o pinakamahabang word sa loob ng column mo and yun yung hahabulin niya. So, for example, dito sa A, punta ka dito sa pinakataas. In between A and B, may linya dyan. Ilagay mo dyan yung cursor mo and mababago yung cursor mo from this one to this one. The double-headed arrow. And pag dinouble click mo yan, left click, mag-auto-fit siya. Ibig sabihin, hinabol niya yung pinakamataas na words which is yung minimum and yung maximum. So, tignan mo dito sa math, malaki yung space. Same din dito sa iba kasi hinabol niya si minimum tsaka si maximum. Now, kapag ito naman yung enough to fit natin, double click, makikita niyo na hinabol naman niya ay yung word na average since yun yung pinakamalaki in terms of length. Ang next na pag-uusapan natin ay ang multiple columns. Now, may mga spaces tayo nalagay in between sa mga quarters. However, hindi ko nagustuhan yung laki ng mga columns na ito. Medyo masakit siya sa mata. So, ang gagawin natin, paliliitin natin. But this time, gusto ko na yung liit nila ay magkatulad or the same. So, gagawin natin, click mo yung buong column, press Control, click the other columns na gusto mong i-edit. Ngayon, instead na i-double click mo yung in between sa mga columns, ang gagawin mo ay left click and drag sa kung ano yung gusto mong laki. So here gusto ko na sobrang liit lamang siya. And lahat ng columns na naka-highlight ay susunod. Now, pwede bang mag-autofit ng madaming columns? Ang sagot is oo. So for example, i-highlight natin yung mga columns natin with the grades and i-autofit natin yung isa. So pumili tayo ng isa dito and i-double click, mag-auto-fit lahat. However, pangit masyado tignan. Now, ang next na gagawin natin is instead na i-drag lang natin yung mga columns na gusto natin laki, what if may specific length tayong gusto? So, ang gagawin mo lang is to highlight all the columns and pumili ka ng isa sa kanila and right click. Dito makikita mo yung column width. Press that one and lalabas itong column width. And magtatanong siya kung ano yung gusto mong width. So, this time, 2.71 yung width nito. Gusto ko medyo malaki. So, 6. Once pinindot ko yung okay, lahat ng columns ay magbabago ng width. So, palakihin pa natin. Click column width and doblehin natin 12. Okay. And meron na tayo mas malaking columns.
So again, to review yung mga ginawa natin, pwede kang mag-auto fit. Double click mo lang yung columns na gusto mong i-auto fit. Pwede ding i-drag mo upang makuha mo ang tamang laki at na gusto mo. And pwede ding i-highlight mo and right click, column width, and ilagay mo yung gusto mong column. This time, ibabalik natin sa 12. Na the same din sa rows. So, sa rows, pwede mo i-drag, pwede i-double click to auto fit, and pwede rin baguhin mo yung height gamit yung right click, and ilagay mo yung row height na gusto mo. Now, yan yung lesson natin for today. I hope to see you next time. Again, my name is Professor Exile. Good morning.